Give me the Bible, star of gladness gleaming, to cheer the wanderer lone and tempest-tossed. Ang adlaw kaninyong tanan mga higala, mga kaigsunan. So atong paghisgutan karon, suggestion for Christian growth. Ato ang text sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Akong basahon, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory, both now and the Lord in the day of eternity." So this is very important things na atong himuon, na mag-grow and mag-increase ang atuang kaalam mahitungod sa atuang Ginoong Kristo, kay siya namatay sa ato para sa atong mga kasalanan. So, una natong himuon mga kaigsunan, mga higala, sa John chapter 15 verse 17. "If you abide in me, and my words abide in you. Ask whatever you wish, and it will be done for you." Makita na to dinhi, go to God and prayer daily. Kaya naman, whatever you wish, mga kaigsunan, mga higala, mahimo na to na if we abide of our Lord Jesus Christ. Kay isa sa pinaka-importante sa Kristohanon ang mainampuon, mga higala, mga kaigsunan. Kay mao nay ato ang armor pag-abot sa mga trials sa ato ang kinabuhi. Muna nga kinahanglan ginato ang pag-ampo adlaw. So ikaduha, read God's word daily. Ayun niya sa Acts 17 verse 7. "Now these were more noble-minded than those in Thessalonica, for they received the word with great eagerness, examine the scriptures daily to see whether these things were so." So this is the very important things, mga kaigsuunan, ang pagbasa sa Biblia o sa pulong sa atong Ginoo. Kaya nga naman, kining mga Bereans, no adlaw-adlaw nila gina-examine, samtang sila naminaw sa mga mensahe sa mga apostol kaniadto. Muna nga, ana sila nga examine the scripture daily. So, mo na mga kaigsunan, para mas mag-build up pa, para mas malig-on pa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo, we need to read this. Ang Biblia. Naa diri tanan nakasulat ang imong mga pangutana. Apo diri ang solusyon sa tanan nimong mga problema, mga kaigsunan. Muna nga, ingon niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, "Study to show thyself approved unto God, workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Mauna siya sa isa ka importante natong himuon nga dili nato kinahanglan ikaulaw ang pulong sa Ginoo. Kay kung naa na sa imuha ka maulaw, mga kaigsunan, but pasabot naga-increase ang pulong sa Ginoo diha sa imong kaugalingon. So, ikatulo, witness for Christ by your life and words. So, ana sa Matthew 4:19, "And he said to them, follow me, and I will make you fishers of men." Ingon niya sa John 15:8, "My Father is glorified by this, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples." So, but pasabot mga kaigsunan, adlaw-adlaw nato himog witness ang atong Ginoong Hesukristo sa atong panginabuhi. Asa man sa pamaagi, through the word of God, through the word of our Lord Jesus Christ. Diba? Kay ana siya, "You bear much fruit, and so prove to be my disciples." So ang katong pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, nagbunga sa ato, but pasabot ginapamatud-an nga kita maoy disipulo sa atong Ginoong Hesukristo. You are my disciples. This is a very important natong himuon as a Kristohanon. Kinahanglan na witness sa atoa, makita sa atoa. Di ba yung sa ingon niya sa Matthew 5? "You are the light of the world." So, buot pasabot mga kaigsunan, kung ang kahayag naa sa atoa, buot pasabot, makita nila sa atong kinaiya nga ang pagkakristohanon, nga nagpuyo si Jesus Christ sa ato ang kinabuhi. So, isa sa pinaka-importante, no, para mas mo-grow pa ang ato ang knowledge mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kini ang isa sa pinaka-importante natong himuon, kay kung dili tungod niya, wala tay pag-asa sa luwasan.
tungod sa iyang kaluoy, mga kaigsunan, siya namatay sa krus, di ba? Para sa atong mga kasalanan. So, ingana ang pinaka-importante natong himuon. And God bless.